Okay guys, balik tayo sa aking content. Pasensya na kayo, nag-uumpisa pa lang ako sa ganitong interview. So yun, at ito nga po si Romsel Chico. So nagdalan lang tayo So yun Romsel, kamusta ka na? Ilang taong ka nag-graduate ng college? I graduated college noong 2019. So, from 2019, 5 years. Ngayon, 2024. So, 5 taon na rin. Matagal-tagal na rin. Grabe, 5 years, graduate ka na ng college. So, ang bilis lang ng panahon. Parang kailan lang, estudyante ka sa amin, masipag ka nag-aaral. Tapos, ano ka, diba? Staff ka din sa isang dyaryo. Yes. Detail I Times. used to be the news writer ng Detail Times sa Detail. So, bata ka pa lang, nag-news write ka na. Nung high school na-start yun, when I was in 4th year high school, yung journey ko sa writing, in Filipino naman siya maglalala sa Sa Mariano Ponce, Ponce. maglalala din ako. Ay, hindi. Nagbabasa lang ako. Charot. Nagbabasa lang po ako ng maglalala. Nag-discover Pero- lang din ako nung teacher ko sa Filipino na I had the potential daw in writing. Kaya kinuha niya ako. Si Ma'am Tinrain Valencia? niya ako, si Sir Arnold and si Ma'am Valencia. Silang dalawa. nakusayan sila sa'yo. Tapos, And then they Sila asked yung me to nagpasaya. train to write different articles, and then they found out na magaling ako sa science article. Ginawa nila ako section editor ng DevCom in Filipino. Noong time na yun. Doon nag-start yung journey ko in writing. Pero hindi ako writer since LM, saka high school. Hanggang 3rd year high school. 4th year lang talaga. As in. kamusta yung kabataan mo? Saan ka nag-aaral ng LA? Nung LM ako, Santa Barbara Elementary School. Okay. And then high school ko, Mariano Ponce. And then college yung BTEC. Nung bata ka pala, aral ka na talaga. Nung bata ako, actually, ako ay section E nung grade 1 ako. Nung grade 2, naging section C naman ako. Medyo tumaas nung dalawang level. Nung bata ako, hindi ako pala-aral talaga. Hindi ako masyadong focus sa pag-aaral ko. Saka mahihayin ako talaga, as in, parang pinipit na luya. Di ako sasagot kapag hindi ako tinatawag. Parang gano'n. Tapos, hindi rin talaga ako yung super active na talkative kagaya ko ngayon na nagagawa ko ng mag-speak or mag-deliver ng speech in public. Mahiyain ka before. Mahihain talaga ako at hindi nga ako sumasali unless talagang pinilit ako ng bonggang-bongga. Parang gano'n. So, ibig sabihin, during your elementary days, wala kang honor. Wala, hindi ako honor. Oh, pero gosh. top notch naman ako sa section namin. Nung grade 6 ako, naalala ko ako yung top 1 ng section B. And dapat itatransfer nila ako ng section 1. Kaso sabi, wag na daw. Dahil mawawalan sila ng top 1 dun sa section B. Tapos, Kaya na nung ako. high school ka sa Ponce ka. Nung high school ako, 4th section ako ng first year sa Ponce. Tapos, sabi ng teacher ko, yung top 1 daw, ililipat niya ng section 1. Yung magiging top 1 sa board. Oo, ganun ako. Hindi naman ako na top 1. Ay, dapat top 1 na 4, top 2. Ang nanay ko, kakambal ko, gusto dun ako sa second section. Hindi na tuloy ang top na. Hindi na ako sa top section. Ganon, top 1 ka nun. Oo. Oo, ano yan, first year yung 4th section. Kasi may top 4 dun na Kasama. yes. And ang ginawa ko, talagang tinarget ko maging top 1, which came true, na naging top 1 ako ng 4th. Kaya nung second year to 4th year, section 1 na ako. Oh, galing. Yun ang ginawa ko. Talagang tinarget ko yung Kasi nga, top 1 ka sa section mo before. No, grade 6. Oo. Ganun nga kasi sa Ponce noon, pag top 1 ka, kahit na slow, mas maliit kang section, pag top 1 ka, dun ka sa first Sa section. kapag nga ng teacher ko yun, kaya talagang tinarget ko yun. Tinotoo naman Talino yun. ni Romsel, guys. Tinotoo naman niya. Mm. Na ililipat niya ng first section yung top 1. Tapos doon na napunta sila Ma'am Valencia, nag-news write ka na nung second year ka. Nung second year, hindi pa. Saka third. Third year, siguro third year, fourth quarter. Parang magpo-fourth year na ako nun. Kasi ang tanda ko, magiging teacher ko pala. Kaya fourth year na nga pala. Fourth year, mga, siguro third year yata. Third year na fourth quarter. Kasi si Sir Arnold ang teacher ko noon. Kasi fourth year, parang kinontinue ko na lang yung journey ko sa maglalala ng fourth year. Bali 1.5 yata siya, parang lumalabas. Ganun. So, ibig sabihin, nag-start ka mag-news write Tagalog. Tagalog, maglalala. Filipino. Kasi nung college ka, English. Nung college naman English, kasi nga major in English na ako noon. Saka wala naman Filipino na newspaper doon sa school. Ilan ba kayo magkakapatid?
Anim kami, magkakapatid. Ako yung panganay. Panganay ka. So, kapag panganay, alam naman natin, karaniwan breadwinner. Oo. Yun naman ang karaniwan tag kapag panganay, di ba? Dati, panganay namin. Ganun din. So, anim kayo magkakapatid. Ikaw ang eldest, 24. Ang bunso ay 4 years old. 4 years old. Laki ng ano. 20 years old. Gawa talaga naman. So, 20 years ang gap. Nung bata ka, kamusta yung childhood mo? Masaya naman. Bata ako, Hindi ka na naglalaro? Hindi ako palalaro. Madalang ako lumabas. Ang tanda ko talagang ginagawa ko lang sa bahay, naglalaro lang ako ng mga dolls ko doon. Yung toy house ng Barbie doll, meron ako noon. Tapos, nahilig na akong mag-sketch ng bata ako. Meron akong drawing pad ng bata. Lagi ako nag-drawing. At saka, mahilig nga din ako kahit pa paano mag-aaral talaga magbasa sa bahay. May mga times na lumalabas ako, naglulupa-lupa, naglalaro ng Sino kalaro mo? Chinese garter. Yung mga kapatid ko lang sa kanyang kapitbahay ng mga bata doon. Pero bigyan-bigyan. Yung kalaro mo nun, 3 pa lang kayo magkakapatid nun. 2 pa lang. Anong trabaho ng parents mo? Yung mami ko talaga housewife siya. Yung papa mo? Daddy ko nagtatrabaho before sa isang cooperative nung bata ako. Kaya nung bata ako, talaga naman medyo may kaya kami noon. Kasi nasa, ko, Nagtatrabaho pa siya. Okay ang work. Yung co-op na yun, pag umiari ng lolo ko, kinuha siya ng, kinuha siyang messenger, yung tagadala ng mga, kaya talaga medyo may kami nun, may kaya kami nun. Tapos, Nung nagsara yung co-op, kasi medyo, di ba, may mga financial, difficulty, yun, nagsara, nawala na rin ang work yung daddy ko. Pero nag-try siya maghanap ng ibang mga part-time para ma-continue yung namin, yung kailangan ma-sustain. Naghanap siya talaga ng work. ano pa yung mga naging trabaho? Ayun nga, alam ko nag-work siya sa school. Hindi ko alam kung binata siya nun or nandoon na ako. Parang kasi nalala ko nagtrabaho siya sa isang school sa Baliwag, St. Mary's yata. Hindi ko na masyadong matandaan, pero yun yung pinakatanda akong work ni dad nung bata ako. Saka tanda talaga kita nung college days mo, parang puro aral-aral ka. Nung college, Ano yung, mo, bakit ka laging nag-aaral, pala-aral ka, bakit iyon lagi yung naging, di ba ang typical naman kasi ng college students, gala, mabarkada, buti ikaw, ka, pala-aral ka? actually wala akong ganon. Nagtataka rin ako kung bakit wala akong gala, wala akong Social life masyado. parang ganon. Parang sabi na wala akong social life. Napaka-seryoso ko lagi. Kasi nga, siguro simula ng bata, nakita ko kasi ang hirap ng buhay. Gusto ko talaga makatulong sa family. At may pangako ako sa kanila na tatapusin ko yung pag-aaral. Tutulungan ko sila magpaaral ng kapatid ko. At kahit pa paano, ibibigay ko sa kanila yung buhay na kailangan mas maganda para sa kanila. Lalo na yung mga magulang ko may edad na din. Kailan mo naisip yung ganyan na mag-aaral ako ng mabuti para tulungan ko yung nanay at tatay ko? Kasi parang nakikita ko na Parang nahihirapan na sila kasi eldest ka. Start siya ng grade 4 pa lang ako, as early as that. If I'm not mistaken, grade 4. Kaya since grade 4 talagang sumikap akong mapataas ang section ko, ituloy lahat. Bakit? Ano yung naranasan mo? Ano yung nakita mo sa mga magulang mo na parang meron kang grudge, meron kang gusto mo talaga mag-aral? Ano yung pinaka napansin mo na nag-struggle sila? Siguro yung finance namin, kasi nga, lalo na nung lumaki yung family namin, nahirapan talaga kami na sustain lahat ng pangailangan. Although, we can eat 3 times a day pa rin. Syempre, may mga bagay na hindi kami kayang sustain, especially yung schooling, lalo na kung may tuition fee. Kaya kailangan talaga may pera ka. Kasi kung wala kang pera, hindi ka makakapag-aral. Totoo yun. Nung grade 4 ka na yun, so mag-aaral ako kasi nakikita mo na parang nahihirapan na yung mga magulang mo. Ilan pa na kayo magkakapatid mo? Nung grade 4 ako, 4 na yata kami nung tanda ko. So, start mo ng grade 4 hanggang mag-college ka, gusto mo lang aral-aral para makatulong. Yun talaga ang main target. Parang, kumbaga, hindi naman daw totally yung anak ang mag-aahon sa nanay at tatay. Pero, bilang anak, gusto ko rin syempre mabigyan sila ng buhay. Kasi,
gift para sa akin yung mabuhay ako. Kasi nang bata ako, muntik na rin akong hindi nabuhay. Oo. Muntik na akong mamatay. Oo. Nasa ano pa lang ako nun eh. Sa napupunan. Nagkaroon ng complication nung bata ako. Pero I think na may mission nga ako na mabuhay at gawin yung mga bagay na May nagagawa purpose ko ka. ngayon. Meron akong purpose. Ayan na. So, Romsel, ano ka na, tingnan mo ha. Diba, nakapagtapos po siya ng pag-aaral. Hindi lang po siya nakapagtapos ng pag-aaral na tulad natin, na nakatapos ng college, pero siya ay cum laude. Talaga naman, ginalingan naman masyado. Parang ano ka natin. So, syempre, proud na proud yung parents mo. Kasi eldest ka, tapos nakatapos ka na rin ng pag-aaral. So, ano naman yung binago ng buhay mo nung nag-umpisa ka ng makapagtapos ng pag-aaral? Kasi po, si Romsel po ay Bachelor of Elementary Education. Secondary. Bachelor of Secondary Education, major in English. So, ano yung nabago sa buhay mo, Romsel, nung nag-umpisa ka na magtrabaho? Actually, hindi pa ako nakaka-graduate. Hired na ako sa first job ko sa private school. Tanda ko nun, graduation day was Friday. Sabado at linggo lang dumaan. And then on the 24th day, Monday, nag-start na ako ng day 1 sa work. Nakapag-training na rin ako nun ng April, May, kasi June ang graduation namin. So yun, medyo inagahan ko rin yung pag-apply para after graduation, secured na ako. Kumbaga, meron na akong work. Yun yung naging, after nun, binigay ko yung best ko, and then kahit pa paano, nakaahon na financially, kasi kahit pa paano, may sweldo na ako, meron na akong may tutulong sa family. At kahit pa paano, nabili ko na rin yung mga bagay na hindi ko before nabibili, dahil limited yung aming finance. Ano ba yung mga dating hindi mo nabibili? Siguro, dinagdagan ko Ay, yung mga damit ko, gano'n, bumili ako ng bago. Masarap Tapos, yung grocery. Before, hindi kami nakapag-imbak ng grocery. Ngayon, kahit yung bigas namin, kaban-kaban, nakakapag-kami. And then, nakagamit na rin kami ng LPG. Before kasi, hindi kami gumagamit ng LPG. Hindi kayo kumanda. Nagagamit lang kami ng deuling kasi mas okay daw sa kanila nagluluto na mas tipid nga daw. Kasi medyo practical din ng parents ko. Ay, nila naman siya. Kasi di ba minsan, di ba, ako kasi naranasan ko rin yung hirap ng buhay. Minsan, hanggang ngayon, di ba, may mga difficulties pa rin. Minsan, di ba, pagka-anhin mo yung hindi, sumagi din sa isip mo na hindi matatapos yung buhay namin, yung pamilya na ganito lang. May pangarap ka. Di ba, may pangarap ka na buuin at patuloy mo siyang bubuuin at binubuo sa tulong ng iyong, syempre, pagsusumikap, pananalangin, pananampalataya. At ngayon ay may trabaho ka na at gusto na po niya mag-masteral. So nakakatuwa. Kasi ano naman yung feeling, di ba? Nakatapos ka ng pag-aaral. Ano naman yung masasabi mo pala sa mga ating mga viewers dito sa aking YouTube? Kasi marami dito mga estudyante na parang, alam mo yun, yung parang ayoko na mag-aral. Parang hanggang kailan pa kaya? Kasi gusto ko lang makatulong. Kasi iba talaga, Romsel, kahit paano yung nakatapos ka, di ba? So, ano naman yung maipapayo mo sa kanila na mga estudyanteng parang nawawala na ng pag-asa? First year pa lang, second year pa lang, parang gusto na nilang tumigil sa pag-aaral kasi nga parang wala na rin pinansyal yung kanilang mga magulang, naawa na rin sila. Ano naman maipapayo mo sa kanila? Siguro ako bilang isang estudyante noon, saka guro na ngayon, sa awa ng Panginoon, ako ay naging guro na sa publikong paaralan. Pero nanggaling din naman ako sa pribadong paaralan. Siguro ang payo ko sa inyo, since ito ay talagang gagamitin ngayon, ano daw ba ang pipiliin natin? Diskarte daw ba o diploma? So sa akin, parehas. Yun ang aking view. Bakit parehas? Kasi unang-una, kailangan talaga natin yung diploma. Kahit pa paano magagamit yung diploma. Lalo na kung gusto nyo tumaas ng profesyon o kaya gusto nyo talaga makapagtrabaho. Unang-una, alam niyo naman ng Pilipinas, ano ang unang hinahanap? Diploma. Pero hindi kayo magkakaroon ng diploma kung wala kayong diskarte sa buhay. Kasi ako, nung bata ako, yun nga, aminadong hirap sa buhay. Pero ginamitan ko siya ng diskarte. Diskarte, ako ay naging working student. Kasi gusto ko matulungan yung sarili ko, hindi na ako hinihingi ng pambayad o pambili ng gamit. Nakuha kong maging working student. At saka, pumasok din ako ng iba't ibang scholarship para madagdagan yung aking pambayad. So, yan yung mga diskarte ba? Pag nalaman yung merong ganito, ganyan, i-grab nyo na yung opportunity para
Wala naman kasi imposible kung i-take nyo lahat yon. Kasi yung mga yun naman makakatulong sa inyo. And then, after that, yun, you will receive your diploma. Kasi matatapos mo yon, from that diskarte na meron ka, ma-achieve mo yung diploma mo. So for me, both naman mahalaga. Wala, kung may pumipili ng diskarte lang or diploma, it's up to them. Pero ako, bilang nanggaling naman ako sa puntong ganon, I choose both as the most important. Parehas sila. Yun lang Ayun, siguro. so diskarte lang sa buhay, mga kapatid, mga estudyante dyan. Gusto, diskarte sa buhay, makatapos ng pag-aaral, makakuha ng magandang trabaho in the future. So, yun yung payo mo sa kanila. So, yun nga, si Romsel ay, ako naniniwala ako pag ilang years from now, mga 10 years from now, principal na siya. Tapos i-interviewin ko na ulit siya. Principal ka na. Principal na or in Jesus' maed. name, maed ka na. Tapos ko na yung Tapos, masters. looking back, alam ko magkakaroon ka na rin ng magandang, unti-unti na yan, magkakaroon ka ng magandang buhay, bahay. Ibibigay yan sa'yo lahat ng Diyos. Kasi si Romsel ay isang masipag mag-aral, masikap mag-aral. At ang pinakagusto ko sa kanyang katangian, guys, isa siyang obedient person. So, masunurin siya. So, mahalaga kasi sa isang tao minsan yung masunurin ka sa magulang, masunurin ka sa mga teachers, masunurin ka sa mga payo. Tinitake mo yun na payo para sa'yo. Diba kasi minsan tayo mga kabataan, kapag hindi natin tinake yung mga payo sa atin, parang nagagalit tayo kasi gusto natin yung ginagawa natin, di ba? Alam natin tama yun. So, thank you so much, Romsel. Nawa may natutunan kayo sa isang vlog na to at maging silbi sa mga estudyante na gustong makapagtapos ng pag-aaral. So, nawa lahat kayo ay makatapos ng pag-aaral at iyan nga, ma-rip yung tagumpay. Kagaya na ni Romsel ay nag-uumpisa na siyang sa field ng education. Malaking bagay yung may diskarte ka sa buhay, pananampalataya sa Panginoon. Saka yung hindi po na kahit sukong-suko ka na, talagang itutuloy mo hanggat kaya mo. Kasi wala namang imposible kung gagawin natin. Ako, may time na sumusuko na ako, pero naisip ko na hindi pwede. Kasi may mga dapat pa ako na gawin at alam ko may purpose ako sa mundo, kaya ako nabuhay. Kasi nga, di ba nabanggit ko kanina, 50-50 na yung buhay ko. Pero nandito ako, I'm here right now. Ako ay teacher na ngayon at alam ko may tutulong pa ako sa iba. Lalo na sa mga students ko. Oo. So, si Romsel po kasi isang panganay at sabihin na natin, syempre, isa ka din, pares naman tayong breadwinner, isa ka rin produkto ngayon, isa kang breadwinner sa pamilya mo. So, ano ba yung pinaka-greatest challenge ng pagiging panganay at isang breadwinner? Siguro yung tipo na ako na yung nagsisilbing nanay at tatay ng mga nakababata. Actually, lahat ng bata kong kapatid ako nag-alaga. Dahil nga medyo hirap na rin yung mami ko. Kasi siya na yung gumagawa sa bahay. Kasi sa gawaing bahay talaga medyo hindi ako masyadong nakakagawa. Dahil yung kamay ko medyo allergic sa detergent. Naintindihan naman ng mami ko. Kaya yun lang ginawa ko. Nalagaan ko sila. Tapos kung ano man kailangan nila, ako na yung bumibili instead of them. Para hindi na maging burden yung gastos. Ano naman yung pinaka-greatest reward ng pagiging breadwinner? Pinaka-greatest yun, na parang hindi ko na papansin, I was rewarded by God. May mga maliliit na bagay or malalaki siyang binibigay sa akin. Na talagang thankful ako. Hindi man material, karaniwan siguro sa pagitan ng relationship among other people, kaya ibang way. Yan, marami binigay sa akin si God na reward na hindi ko napapansin na reward pala niya. Pero at the end, nare-realize ko na yun ay galing sa Kanya. Yun na. Very good. So, yun nga. So, ang ganda no? Kasi meron kang mga tinitake mo na grateful ka kasi ikaw ay breadwinner. So, sa mga breadwinner dyan, pero alam mo yung pagiging isang breadwinner, nakakatulong, isa siyang biyaya ng Diyos. Kasi hindi lahat sa pamilya is nakakaroon ng opportunity. Kapag meron kang opportunity, breadwinner ka, you are so blessed kasi diyan ka dinala ng Panginoon. Alam niya na tutulong at tutulong ka sa pamilya mo at marami ka pang matutulungan na ibang tao.
So, ayun. So, thank you so much, Romsel. So, bago tayo magtapos, meron ka bang verse mo sa buhay mo? Bible verse. Favorite na Bible Ayun, verse. actually, favorite na favorite ko to. At nasa backpack ko to lagi. Yung Jeremiah 29:11. Yung for I know the plans I have for you, declares the Lord. That's to give you hope and a good future. Parang ganyan yung thought niya, ano, yung Jeremiah 29:11. So, yun yung aking favorite na quote. From then and now. Hanggang ngayon. Applicable sa akin. Thank you so much, Romsel. So, I am praying and I am hoping and I wish you more happiness and more success. Alam ko mangyayari sa inyo. So, thank you so much. God bless. Thank you rin po. Thank you so much. I love you guys.